the Cobra Effect Part 2 recording in 3, 2, 1. Cobra Effect po simply sometimes meron tayong mga decision na ginagawa sa buhay na we believe would be right but eventually mas lalong lumala yung sitwasyon. So, katulad ng parenting, isa sa mga simplest example is we try to, give as much instructions, limit yung mga galaw ng mga bata, but eventually, sabi nga ni Tol Andrew, sila yung parang naglilihim pa sa'yo or they rebel. So that's the Cobra effect. Okay. Ang tanong, meron bang tolerable Cobra effect? Kasi I don't know about you, Tol. Now it makes me think about the way I would decide about things. Kasi baka eventually lahat na lang maging Cobra effect eh. Parang maging Correct. pessimist ka eh. Mm. Para sa mga um, ah, nakikinig naming mga katol, pinag-uusapan po namin ngayon, unang-una ay hindi galing sa amin ang kasagutan. Hugas kamay. Kami po ay Pilato. kanina na pagkasunduan namin ni King na kami po ay sasangguni sa aming attorney. At ang attorney namin ay ang AI. Mhm. So, itong segment na ito, dalawa po ang maririnig ninyong point of view. Isa po na galing sa tol, think out loud, na kami yun, at galing sa attorney naming magaling. Mhm. Pagkikitain namin sila sa gitna. Kung Mm. meron kaming hindi pagkakasunduan o pagkakasunduan, kami po ay huhugot ng mga kasagutan na gamit ang AI Yes. Yes. para matanong ang unang para masagot ang unang tanong. Kung ang ibig mo sabi, eto na, Mm. sabi ng aking attorney, Mm. kung ang ibig mong sabihin sa tolerable ay isang Mhm. sitwasyon kung saan nagkaroon nga ng cobra effect o nag-backfire, pero Mm. tinanggap na lang o hinayaan na lang dahil mas maliit ang naging pinsala kumpara sa original na problema. Mhm. Ang sagot ay oo. Eh. Parang tao tong kausap natin, ano? Mm. Mm. Hmm. Mayroong mga sitwasyon na itinuturing na tolerable o katanggap-tanggap. Yes. Naghalimbawa siya, Mhm. iiksihan ko lang kasi para hindi naman masyadong agaw ng baka mamaya palitan tayo sa pag-host ng Tall Talks nitong mga ito. Eh. Sa ekonomiya, ang sabi niya, sa ekonomiya at paggawa ng batas, tinatawag itong calculated risk o Wow. acceptable trade-off. Okay. Alam ng mga eksperto na Mm. magkakaroon ng hindi magandang epekto ang solusyon. Mhm. Pero mas pipiliin nila yon kaysa hayaang lumala ang pangunahing krisis. Yeah. Yan ang sagot ng aking attorney. Okay. Okay. Which is Ako, katanggap-tanggap naman sa akin yan na medyo medyo naniniwala naman ako na minsan akala mo solusyon, mm. pipiliin mo na lang yon kasi less harm. Yan ang aking TOL. Okay. So, si attorney ko, ang sagot niya ay Anong totoo. pangalan nga pala ni attorney mo? Attorney Intel. Oh, ako, attorney, ito. Ito. Oh, Okay. So, AI. ito si AI ko, Attorney Intel. Ang sabi niya, hindi lahat ng Cobra effect ay fatal. Ganda ng Siyempre, ano naman, kagating ka ng Cobra. Fatal yan, Hmm. tol. Lalo na kung King Cobra. O Ibig kung ano niya mo pang sabihin, Cobra. hindi lahat ng kagat ng cobra Yung fatal. Ganun ba? Hindi. Hindi, Oh, tol. sige, sige, Para sige. mga katol na baka magpakagat kayo sa Cobra. Hindi po. Okay po. Lahat po ng kagat ng Cobra ay fatal. Ang Oo. pinag-uusapan po natin dito ay Cobra effect.
uh, which is what we have described earlier. Oo. So, sabi ni Attorney Intel, hindi lahat ng cobra effect ay fatal. May mga cobra effect na tolerable. Gaya ng binigay mo example kanina, Hindi na there ka are, mamatay. Loloko yung attorney mo ah. hindi naman. Kumbaga, hindi ito fatal. Yes, yes, hindi ito fatal. Madalas itong tawag, I agree, and it's here, acceptable side effect, acceptable trade-off, or ito pinakamaganda tol na nabasa na description ng tolerable cobra effect for me. The cost of success. Maganda, di ba? Meron nga naman talagang cost of success. For example, you want to be healthy. Kaya kailangan mo mag-exercise. The cobra effect initially is sasakit ang katawan mo, mapapagod ka, and mawawalan ka ng oras sa ibang bagay. I believe in this, tol. And this is true. When you say yes to one thing, it means you're saying no to another thing or a different thing. So, the tolerable cobra effect is when you decide to be healthy, mag-exercise ka. Obviously, sasakit ang katawan mo. Mapapagod ka. Mm. Mawawalan Mm. ka ng oras sa ibang bagay. Mm. But, syempre, tolerable to kasi nga, mas lulusog yung puso mo, mas haba ang buhay mo, mas magiging maganda yung kalidad ng buhay mo. Mm. As they say, no pain, no gain. So, it's a Mm. tolerable cobra effect. Mm. Um, Oh, so, yun yung parang definition ng cost of success. And the way you define your success is to be healthy. So the cost of that is you have to bear pain, which Mm. is not forever. Kasi habang inuulit mo yung exercise mo, 'di ba, nagkakaroon ka ng resistance and tolerance to pain. So, yeah, I guess that's a good way to explain the tolerable effects, the tolerable cobra effects. Yan. Okay. Oh, since nabanggit mo ang yung salitang cost of success, Mm. medyo nakuha yung attention ko Mm. ang cost of success. Alam Mm. mo ba, Hindi pa. ako din, ang cost of success Mm. ay pwedeng isalin sa Tagalog bilang ang halaga ng tagumpay. Ay siyempre, Tagalog. 'di puwede, oo. O ang kapalit ng tagumpay sa Kapalit buhay. ng tagumpay, oo. Mm. Ang konseptong ito ay tumutukoy sa mga sakripisyo, pagod, at Yes, mga bagay na kailangan mong iwanan o pagdaanan bago mo marating ang iyong pangarap. yes. Ipinapaalala nito na ang tagumpay ay hindi libre. Mhm, Mayroon itong presyo yes. na dapat mong bayaran. Yan ang sabi sa akin ng aking attorney. Naniniwala ako na ang Yeah. ano nga naman, ito ang aking TOL. Kung gusto mo talagang sumakses, meron ka dapat kalakip na effort. Yes, Meron ka dapat action taken. yeah. At saka kailangan meron kang clarity. Hmm, Naku, medyo malalim-lalim pagka sinamahan natin ng clarity, intention, medyo ibang usapan na yan. Pero mhm, naniniwala ako ng lahat ng tagumpay, na ito, napag-usapan na natin ito from the previous episode mhm, na tungkol sa pangarap na di natupad. yeah. Mm. Minsan kasi ang idea mo sa isang pangarap nakikita mo sa ibang tao. Yung success na Yes. gusto mo nangyayari dapat sa iyo. Yeah. Oo. Nakikita mo yung success pero yung cost, yung dapat yung Ah, halaga ng tagumpay ah, na mismo yun. Yun ang mga yeah. bagay na hindi mo nakita. Yes. Kaya
Ang success ay nasa halaga. Gaano mo pinahalagahan para ang kapalit niya ay tagumpay. Yes, yes, yes. Yan ang ano ko. Ayan, yun ang aking TOL, think out loud. Well, ang ganda na sinabi mo tol, because when we look at success, we look at the end result na yun ang gusto mong magkaroon. Pero dapat pala ang tignan mo is everything that that person went through at yun ang gayahin mo so that you get the same result. Yun ang cost. Yes. Yun ang kapalit kung yan ang magiging goal mo. At yan ang magiging end goal mo. And yung Mm, pinakadulo ng gusto mong marating, lahat yan may ano yan, may cost. may cost yan. It will Mm, cost you a lot of pain bago mo yan mapagtagumpayan. Dadaan ka sa problema, dadaan ka sa mahirap na problema, malulungkot ka. Hindi lahat happy. Ano, paano ko ba i-frame yun? Hindi lahat papabor sa iyo. yeah. Kasi meron ka mga bagay na kailangan mong isakripisyo para marating mo ang isang tagumpay. Yeah. And alam mo tol, just came to me right now, that the reality is there will be some people who will go through certain situations in life na makaka-experience ng Cobra effect. It means lumala pa lalo yung sitwasyon. Pero meron din naman na nakaka-experience ng tolerable Cobra effect. Yung nagiging successful after making all of these sacrifices. Just to touch a little bit, di ba? You mentioned before in our previous podcast, yung mga pinagdadaan ng hirap ng mga OFW. That could be a Cobra effect, di ba? Because the decision was to leave the Philippines and work there and hopefully make things better. But some of them experienced the Cobra effect. Meron din naman na when they went there, the Cobra effect became tolerable and eventually they became successful in life. So I guess what we're just simply trying to say is that iba-iba yung epekto ng mga bagay na pinagdadaan natin sa buhay. Bakit? Iba-iba rin yung effort na binibigay natin. Not to say that those who fail to succeed in life means they give less effort, but sometimes it's the way the dice roll. It's the way the dice roll, and that's how the cards were dealt. How I wish we could read the cards, no? We can't. We're just simply going to wait for whatever is dealt with us. But it doesn't end there. Of course, meron at meron naman po tayong oras at pagkakataon na pwede nating i-maximize. Gaya nga ng sabi ni Tol Drew. You know, depende yan sa price that you're willing to pay to be successful. And I guess proven naman that you could be successful because there are successful people. Right? So, obviously, Tol, meron tayong mga sitwasyon sa buhay ngayon na maaring bunga ng isang desisyon na noon ay inisip natin ito yung tama. Meron din tayong mga sitwasyon sa buhay ngayon na masasabi nating parang hindi ito yung tamang desisyon pero ito na lang. But eventually nag-workout din siya. So, it's kind of difficult. Would you agree to consider decision making in life? It's not as easy when you think about the Cobra effect. Okay, tol, eto na-express ko na ito sa iyo Mm. earlier on na the way I understand, siguro ewan ko kung may makaka-relate sa way of thinking ko Sa akin kasi tol, kapag ka meron akong tanong,
or isang bagay na malabo para sa akin kagaya ng cobra effect, Mhm. no? Na ang solusyon nagiging problema pa rin. Mm. Medyo matagal ako makakonect kung ano ba, may naidulot ba talaga o wala? Kasi kung para sa akin, Mm. ako tatanungin hindi babayaan ko muna 'tong si attorney ko. Mm. Daming alam nito eh. Yes. 'No? Parang para sa akin, walang tolerable na cobra effect. Okay. Una sa lahat, may magdedesisyon ka, Mm. mabibigyan ka ng options para mag-arrive sa isang desisyon. Correct. Yung desisyon na pipiliin mo Mm. ay maaring isang solusyon talaga Mm. or magfe-fail siyang maging solusyon. Okay, I like that. I like where you're going. So, walang tolerable dun. It's Okay. about risk. It's about Mm. how you prepare yourself to do the next best thing. Mm. Okay? For example, didesisyon ako ngayon. Wala pa akong masyadong na-gather na hindi ko pa napag-isipan maigi, but I'm gonna have to choose. Tapos, rational thinking, Mhm. mas konti ang masamang epekto nito kaysa kung pipiliin ko yung isa. Correct. Mm. Doon talaga magno-nose dive yung eroplano ko. At least ito sasadsad pa muna. So Mhm. ito na lang yung pipiliin ko na sasadsad muna. So bago Mhm. ako madisgrasya ng husto, at least may konting time pa ako para makapag-isip ng escape kung Yeah. babagsak ang Yeah. magiging desisyon ko. But for Yeah. me, no, walang ganun tol. Parang Mm. hindi ako, ako siguro, enlighten me kung Mm. meron akong may mali doon sa takbo ng isip ko. For me, it's about make or break. When you break, start all over again. Mm. 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 If you Well, make it, mm. do the next best thing. Yeah. Yan, Yeah. yan ang aking TOL. Okay. Well, so obviously may attorney tayo dito. So tinanong ko kasi for some people na sa mga katol natin na nakikinig ngayon and who might take the Cobra effect, you know, seriously, which I will agree naman that you should. But for those extreme na mag-isip, it might limit them. It's one of the questions that I ask. Is it limiting to now to think learning about Cobra effect? And sabi ni AI, aking attorney Intel, dapat hindi. Ang tamang pag-unawa sa Cobra effect ay hindi para limitahan tayo, kung hindi para gawing mas matalino tayo sa pagkilos. I like another point na sinabi niya rito. Ang kabaliktaran ng Cobra effect thinking. There are two extremes. Extreme one, wala kang iniisip na consequence. In short, bahala na. The extreme two, takot na takot ka naman sa consequence. Ibig sabihin, wag na lang. So there's a sweet spot, which I think is where you at. You just probably describe it or define it in your own way. Pero the sweet spot is think deeply, which you are, act decisively, which you do, and adjust continuously. Which I believe is what you do naman, every time. 'Di ba? So, tama ka. Rational thinking is important. But you also have to make a decision based on the choices that are given to you. And then, you accept the consequences of your action and make adjustment. 'Di ba? So, I guess you hit the right spot there, Tol, when it comes to the effect. Na sa mga katol po natin na nakikinig ngayon at nanonood, no?
Obviously, pag pinag-isipan ninyo, at one point in time, meron tayo, lahat tayo, meron mga decision na ginawa sa buhay na sinabi natin sa sarili natin na parang, mali ata yung decision ko. Na lumala pa lalo yung sitwasyon, whether it's in life, it's in work, we all probably have been there. But it should not limit you from making choices in life in the future. Because some of the best learnings, some of the most successful people made mistakes na cobra effect din po sila. But they learned. So the cobra effect should not limit us. It should teach us. But we all get to experience that effect. Na maaaring hindi nyo lang alam, pero nangyari na pala. Alam mo tol, ang takeaway ko dito sa cobra effect na to, um, this is more of like for those who have learned about this new, no? Hindi po tayo dapat matakot magkamali. Dapat matakot ka na hindi ka kikilos. Huwag kang matakot magkamali kasi lahat ng tao nagkakamali. Ang kailangan lang matuto tayo sa bawat pagkakamali natin. We balance fear with caution and wisdom. Ito ay isa sa mga prinsipyo na pwede mong balikan. Pwede mong aralin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng Cobra Effect. Ibig sabihin, yung solusyon na iniisip natin, na akala natin ay tamang solusyon para sa problema is mas naging problema pa kaysa sa naging Mm. solusyon. Yan ang ibig sabihin ng Cobra Effect. Pag-isipan niyo yan maigi, kung medyo kayo nakiliti ang inyong paano ko ba masasabihin? Ang inyong Pag-iisip, pag-iisip, kung meron man pananaw. pananaw, Mhm. kasi kami wala kaming isip. Puro kami pananaw. Puro kami pananaw lang. Hindi. So, maganda. Interesante. Nakakatuwa to sa kabila ng nag-iisip tayo ng kung saan tayo patungo ngayong gabi. Parang ang ganda kong Tagalog ngayon. Oh. Kung saan tayo dadalhin ng ating podcast episode for today. Mm. Nakakatuwa na ah, kaya nating pag-usapan ng mga bagay na hindi na pagplanuhan. Mhm. At nag-enjoy ako sa laro na ginawa natin. Meron tayong first time to. First Yeah, time yeah. ito. And wala pa Ah, akong wala pa akong napapanood na gano'n yeah. na umaamin na nag-chat GPT tapos sila yung alam mo yun, parang alam mo galing sa'yo na sobrang Yeah. galing mo na. Mm. Pero yun pala, nakakatuwa, nakakapagbukas ng pananaw. Alam mo, you gave me a good idea for a next episode topic. Mm. Yung bang parang you get yung parang ang galing-galing mo, pero nakukuha mo lang pala sa iba. Parang Ah, I read about that. okay. It's called the imposter syndrome. Okay. Tol. Sa aming mga katol, abangan ninyo ang susunod na episode. At sa ngayon, kami ay magpapaalam. Kung nag-enjoy kayo, please subscribe to us. Meron na kaming YouTube channel. Hanapin nyo kami sa YouTube, Tol Talks, at sa Facebook, Tol Talks din. Tol? Next time po, maririnig nyo na rin ang TikTok Tol Talks. Parang Mm. medyo tongue twister yung Tol Talk, TikTok. Yan, Yes. malapit na rin po yan. It's in the work. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga katol, and we hope that we were able to share a bit or two of our opinions, and hopefully it made a lot to learn for tonight. We're looking forward to hearing out yung inyong mga comments. Please join us in our next episode of Tall Tol Talks. Talks. Maraming salamat. Salamat, Tol. Bye! Yeah.